Nabunyag ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang umano'y iligal na operasyon ng isang bodega ng tabako sa Barangay Hoson, Carangla, Nueva Ecija matapos magsagawa ng operasyon ang mga otoridad noong hapon ng July 9, 2026. 5 dayuhang Chinese national ang naaresto habang 2 manggagawang Pilipino ang nasagip sa isinagawang operasyon. Ayon sa pulisya, nagsimulang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang residente hinggil sa isang bodega na umano'y ginagamit sa ilegal na pagproseso ng tabako. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Caranglan Municipal Police Station at sa kanilang pagdating ay tumambad ang malaking dami ng hindi pa tapos iprosesong pinatuyong dahon ng tabako sa loob ng pasilidad. Sa isinagawa verifikasyon na pag-alamang ding walang balidong business permit mula sa lokal na pamahalaan ng Caranglan ang naturang establishmento dahilan upang mas lalong palalimin ang imbestigasyon sa operasyon nito. Inaresto sa lugar ang 5 lalaking Chinese national matapos umanong mabigong magpakita ng mga dokumentong magpapatunay ng kanilang pagkakakilanlan at legal na pananatili sa Pilipinas. Samantala, 2 Pilipinong manggagawa ang inilagay sa protective custody upang matiyak ang kanilang kaligtasan at mabigyan ng kaukulang tulong habang isinasagawa ang imbestigasyon. Patuloy na nakipag-ugnayan ang pulisya sa Bureau of Immigration o BI upang matukoy ang immigration status ng mga naarestong dayuhan. Katuwang din sa isinagawang imbestigasyon ang Bureau of Internal Revenue o BIR, Criminal Investigation and Detention Group, Regional Field Unit 3 o CIDG RFU 3 at National Tobacco Administration o NTA na siya nga magsasagawa ng pagsusuri sa kabuang dami ng tabako at mga kagamitang ginamit sa operasyon. Sa kasalukuyan, inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 10364 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 laban sa mga naarestong suspek habang patuloy pang iniimbestigahan kung may iba pa silang nilabag na batas kabilang ang mga regulasyon sa imigrasyon, pagbubuwis, lokal na ordinansa at iba pang umiiral na batas. Binigyang diin ni Nueva Ecija Police Provincial Director Police Colonel Richie R. Claraval na hindi pa hihintulutan ng NEPO ang anumang uri ng iligal na operasyon sa lalawigan. Aniya magpapatuloy ang kanilang mahigpit na pagpapatupad ng batas upang mapanagot ang sinumang lalabag at mapanatili ang kaayusan at seguridad sa Nueva Ecija. Malaking hakbang sa pagpapalawak ng soybean production at pagsusulong ng sustainable agriculture ang nakatakdang ilunsad sa bayan ng Cabiao, Nueva Ecija sa pamagitan ng pagtatatag ng 50 hektaryang soybeans seed production demonstration farm. Ayon kay dating Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol, ililipat sa Central Luzon ang soybean seed production program na unang matagumpay na isinagawa sa Central Mindanao. Layunin nitong palawakin ang produksyon ng soybean sa bansa at mabigyan ng panibagong alternatibong pananim ang mga magsasaka sa Nueva Ecija. Isasagawa ang proyekto sa tulong ni Cabiao Vice Mayor Ramil Rivera kung saan ang demonstration farm ay itatayo sa isang 50 hektaryang dating taniman ng palay na katabi ng kasalukuyang sorghum silage production field. Ayon kay Piñol, magiging magkatuwang ang soybean at sorghum production dahil magsisilbing rotational crop ang soybean matapos ang 3 anihan ng sorghum. Maaari rin itong gamitin bilang kapalit ng pananim para sa palay, sibuyas, okra at iba pang high-value crops upang may balik ang sustansya ng lupa at mapanatili ang mataas na produksyon. Isa sa pinakamahalagang katangian ng soybean ay ang kakayahan nitong maglagay ng natural na nitrogen sa lupa bilang isang leguminous crop. Dahil dito nababawasan ang pangailangan sa nitrogen fertilizer at napapabuti ang kalagayan ng sakahan. Tinatayang ang benepisyong dulot nito sa lupa ay katumbas ng paglalagay ng 8 sako ng nitrogen fertilizer bukod pa sa ani at kita na maaaring makuha ng magsasaka.
Bagamat nasa 2 hanggang 3 metriko tonelada lamang ang karaniwang ani ng soybean kada ektarya, sinabi ni Piñol na nananatiling mataas ang farm gate price nito dahil sa malaking pangailangan ng bansa sa soybean na karamihan ay inaangkat pa mula sa ibang bansa. Dahil dito nakikita ang soybean bilang isang potensyal na alternatibong pagkakakitaan ng mga magsasaka habang nakatutulong din sa pagpapabuti ng kanilang mga lupang sakahan. Magsisilbi rin ang demonstration farm bilang sentro ng pagsasanay kung saan tuturuan ang mga magsasaka ng tamang pamamaraan ng pagtatanim ng soybean, pamamahala laban sa peste at sakit ng halaman at paggamit ng mas epesyenteng teknik sa pag-aani upang mapataas ang kalidad at dami ng produksyon. Ang proyekto ay pinagsanib na inisyatiba ng Brave Heart Farms at Betmate Pharma Corporation na pag-aari ng negosyanteng German Panghulan ng Batangas. Inaasang ngayong weekend ay ipapadala sa Nueva Ecija ang hindi bababa sa 30 drum ng soybean seeds na agad namang itatanim sa demonstration farm sa Cabiao bago matapos ang buwan ng Hulyo. Sa pamamagitan ng proyektong ito, inaasang mas mapapalawak ang soybean production sa Central Luzon, mababawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na soybean, mapapabuti ang kalusugan ng mga lupang sakahan at mabibigyan ng mga magsasaka ng Nueva Ecija ng panibagong teknolohiya at mas matatag na mapagkukunan ng kita. Pinalakas pa ng pamahalang lungsod ng Palayan, Nueva Ecija ang suporta nito sa sektor ng agrikultura at kalusugan sa pamamagitan ng pamamahagi ng iba't ibang agricultural interventions at vegetable planting materials sa mga samahan ng magsasaka at mga pamilyang nangangailangan. Pinangunahan ni Mayor Viandre Nicole J. Cuevas ang awarding at distribution program, katuwang ang City Agriculture Office sa pamumuno ni Segunda Sandig. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na mapataas ang produktibidad ng mga magsasaka, mapalakas ang lokal na produksyon ng pagkain at mapabuti ang kabuhayan ng mga benepisyaryo. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda ang Palayan City Onion Growers Association na pinagkalooban ng 41 sako ng organic fertilizers upang makatulong sa pagpapataas ng ani at pagpapanatili ng kalusugan ng lupa. Samantala, tumanggap naman ang Singalat Producers Cooperative ng 100 plastic crates na magagamit sa mas maayos na pag-aani, pag-iimbak at pagdadala ng kanilang mga produktong agrikultural. Pinagkalooban din ang Barangay Imelda Valley Association ng vegetable seeds at 100 plastic crates bilang suporta sa pagpapalawak ng kanilang produksyon ng gulay at pagpapabuti ng post-harvest handling. Kasabay ng programang pang-agrikultura, nakiisa rin ang lungsod sa pagdiriwang ng Nutrition Month sa pamamagitan ng isang inisyatibang naglalayong labanan ang malnutrisyon sa komunidad. Sa pangunguna ni City Health Officer Dr. Sheila Victoria Flores at sa pakikipagtulungan ng City Agriculture Office na mahagi rin ng vegetable seedlings at vegetable seeds sa mga magulang na mga batang naitalang kulang sa timbang. Layunin ng programa na hikayatin ang pagtatayo ng backyard gardens sa bawat tahanan upang magkaroon ng madaling mapagkukunan ng sariwa at masustansyang gulay. Inaasahan ding makatutulong ito sa pagpapabuti ng nutrisyon ng mga bata, pagpapalakas ng food security at pagbawas sa gastusin ng mga pamilya sa pagbili ng pagkain. Ayon sa pamahalang lungsod ng Palayan, ang magkatuwang na programang pang-agrikultura at pangkalusugan ay bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka, mapalawak ang produksyon ng pagkain at mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan. Sa pamagitan ng sama-samang pagkilos ng lokal na pamahalaan, mga samahan ng magsasaka at iba pang katuwang na ahensya, inaasahang mas mapatatatag ang sektor ng agrikultura, mapapabuti ang nutrisyon ng mga pamilya at higit na may susulong ang isang mas maunlad, masagana at mas malusog na lungsod ng Palayan.